Hello, Taurus. Salamat sa pagbabalik. Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus General Reading for the sign of Taurus. Ito po ay para sa buwan ng Disyembre. Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na pag-upload ang siyang makakarelate tayo. Ngunit naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, maaaring ito ay sa mga mensahe na dala ng ibang mga cards. Pwede din na yung oracle card sa dulo ang siyang makakarelate tayo. Pasensya na po sa mga ingay na naririnig nyo sa paligid. Very active ang mga pets ng aking mga kapitbahay. At wala tayong magagawa doon. Gusto natin ang araw. Pwede ako mag-shoot actually sa gabi, pero yung araw kasi maganda. Kahit hindi masyadong maganda kasi umuulan-ulan. Okay. Oh. Uy, in love ka sa isang Aries? Pwedeng ganon? Ganda naman nito. Mukhang love life to sa'yo, Taurus. Bagong new chance in love. Pwedeng may parating na tao, bagong tao sa buhay mo. Pero pwede din na parang renewal of vows, yung ganong energy. Yung parang nasa in a relationship ka na pero parang you see the relationship differently now. Pwedeng nag-graduate na kayo sa counseling at inaayos nyo. Chance to renew your vows, chance to reaffirm yung mapagpag-ibig nyo sa isa't isa, at merong enerhiya dito ng yung pagiging sure, decisive. Aris nga, Aris ito, pero pwede din na, lang to, energy of somebody na, energy na pumapaloob, uh, ruling yung relationship, kasi may decisiveness may thoroughness, may parang sure ako dito. Sure na ako dito at wala na makakapagpabago sa aking opinion. Usually pag lumalabas yan, ang textbook niyan, authoritative figure, pwedeng manipulation. Pero dito, tatlo pa lang yan pero tingin ko yan, positive siya in a sense na sure ka na, sure ka na sa desisyon na kung ano man yung gagawin mo. Uy, may death card pa. Pwede din na yung iba sa inyo ay ano to? Magpo-propose. Magpo-propose sa long-term partner niya at mag-o-offer ng cup of love, mag-o-offer ng kasal dun sa tao. Pero may death card dito. Hindi ko pa alam kung anong fully gustong sabihin ng death card. Pero unang tingin ng itong death na to in reverse, ayaw mo ng pagbabago. Very stuck ka dun sa kung paano mo yung approach mo sa isang bagay. Very traditional or very parang straight edge, ayaw mong baguhin. Meron kang ayaw baguhin. Siguro, sure ka na gusto mong pakasalan tong taong to, pero there's nothing about it that you would want to change. Bawa, yung setup nyo is, LDR, ayaw mong baguhin na LDR kayo. Gusto mo LDR pa rin. Pwede ganun. O kaya, halimbawa, ikaw yung lalaki, tapos gusto mong pakasalan yung partner mo, nakatira kayo sa bahay ng magulang mo, ayaw mong umalis sa poder ng magulang mo. Maganda yung itong Ace of Cups, gitnang-gitna, may bagong opportunity opportunity, may magbubukas na bagong mundo na may kinalaman sa inyong emotions, may kinalaman sa inyong pag-iisang dibdib ba. Pero may mga bagay na kaakibat ng pag-iisang dibdib, 'di ba? Dapat parang may pagbabago na. Para sa iba, magkakaanak. Para sa iba, ititigil na yung sambisyo. Para sa iba naman, aalis na dun sa poder. Pero meron isa sa inyo na kung ano man yung dapat na itigil na pag nagpakasal, hindi pa ititigil or ayaw itigil.
You are being called upon na mag-take on ng role na something bigger than you. Kung career ito, maaaring na-promote ka, may promotion. Kung love naman ito, maaaring yun nga, ikakasal kayo, magle-level up yung relationship nyo. Pwede ding renewal of vows. Pwede yun nga, nakagraduate kayo dun sa counseling. Tapos parang ano na siya, parang may bagong chance to work it out. Yun nga lang nga, kasama ng pagbabago na ito ay ang challenges na isa sa inyo merong ayaw baguhin. I mean, napag-usapan na, let's say sa counseling, halimbawa, pagsusugal, o kaya um, hindi magaling sa pera, waldas, hindi marunong mag-budget, pwede din na um, flirt, ma-flirt sa ibang tao, masyadong friendly sa ibang tao. I mean, alam mo na yun yung ayaw ng partner mo, pero hindi mo talaga kayang i-let go. Pwede ikaw yun pwede din yung partner mo. Energies could be interchangeable. Kunin nyo lang kung ano yung nakarelate sa inyo. Maraming options ang ipipresenta sa'yo. Maaring maguguluhan ka doon. Maaring temptation ingat ka kasi baka yung options na ibibigay sa'yo, maraming options, no? Pero isa doon, hindi naman, fake promises. Yan. So, siguro, yung iba sa inyo, yung partner nyo, or ikaw, nangako ka na, oo, promise, babaguhin ko na yung ganito ko. Pero, deep inside, hindi niya talaga kayang baguhin, or ayaw niyang baguhin. May trade-off, kumbaga. First three, ayan, ang ganda, oh. New love, emotional balance, heart chakra na balance, sure na ako sa relasyon na to, itong taong pakakasalan ko, makakasama ko habang buhay. Pero meron pang unresolved issues na it's either hindi alam ng partner mo o ikaw yung may hindi alam sa partner mo na hindi pa kayang baguhin sa ngayon ng isa sa inyo. At maaari din na maraming ipipresenta sa universe na options. At shiny objects, kumbaga. Maraming shiny objects ang ipipresenta sa inyo. At malaki ang chance na kagatin niya yun. Bawa, offer na magtrabaho overseas. Pero kapalit nun, madidelay yung kasal. Anong pipiliin mo? Ano ang mas importante sa'yo? Mas madali, mas madali kang kakagat sa temptation pag hindi mo kilala yung sarili mo or hindi mo alam kung ano yung mahalaga talaga sa'yo. Merong ayaw pagtabahuhan na merong kailangan trabahuhin pero tinatamad. Merong isa sa inyo tinatamad kumilos o tinatamad mag-isip, tinatamad magplano, tinatamad baguhin. Pwedeng yun. Tinatamad na baguhin yung dapat baguhin sa sarili. Tinatamad na pagtrabahuhan ng isang bagay. Pwedeng Cancer, Scorpio, Pisces yung partner mo. Medyo hindi kayo pantay ng energy na binibigay dito sa relasyon. Yung isa, siya yung taker. Yung isa naman, mukhang si Taurus yun, siya yung giver. Give lang ng give. Yung taker, ewan ko kung hindi siya nakakaramdam. O sadyang tamad lang talaga siya. I mean, maganda yun. Okay naman din yun, yung may giver at taker, basta balanse. Pero, ang pinaka-balanse talaga, speaking of chakra sa katawan, energy centers, like the heart chakra, sa isang tao, kung yung amount ng binibigay mo, dapat equal yun sa amount ng pag-receive mo. Hindi ibig sabihin ng balancing buhay ay, halimbawa, 50% yung bibigay mo, 50% susoli sa'yo ng partner mo. Dapat sa sarili mo, 50% ka magbigay, 50% willing ka to receive. Sa'yo siya, sa sarili mo. Hindi siya yung hati kayo ng partner mo. Give and take ba? Hindi siya yung tipong giver yung isa, taker naman yung isa. Hindi ganon. Ang ideal is equal give and take.
Did I make sense? Medyo magulo, no? Pero, basta kung mahilig ka magbigay, narinig nyo na to eh. Alam nyo to eh. Mahilig ka magbigay, magtira ka sa sarili mo. Kung sino man yung desidido sa inyong dalawa, sa relasyon na to, siya yung parang, ewan ko, siya yung leader. Siya yung nagsasabi kung ano yung gagawin sa relationship. To a point na, medyo ingat ka sa ganun Kung ikaw yung leader, ikaw yung nagmamando, ingat ka kasi hindi equal yung power distribution. Hindi equal yung power relations. Hindi ka sure na, alam mo yun, dahil ikaw yung nagli-leader-leader, ikaw yung may greater power sa inyong dalawa, ikaw yung nagsasabi, ikaw yung nagsusubo dun sa partner mo kung paano siya kikilos sa relationship. Bigyan mo naman siya ng chance na mag-isip. Ngayon, kung tamad siya mag-isip, maaaring hindi siya talaga para sa'yo. Yun, okay? So, yan, may new opportunity lang. Ganda na ito, oh. Pink na pink, coral na coral, ang kulay, page of swords, meron kang ipupursue na bagong idea. Tingin ko kung ano man yung new offer na ibibigay sa'yo, pwedeng yun nga, asking your hand for marriage, o pwede din na yung new promotion, tingin ko kakagatin mo talaga siya. Pero ingat ka dun sa yung mga other shiny objects along the way. Kasi, maaring magbigay siya ng distraction sa'yo to a point na hindi ka na makakapag-focus sa mga bagay that matters. So, meron kang tatrabahuhin na isang bagay. Meron kang maiisip, maaari, na plano. Tapos, ingat ka na dahil tingin mo super bright idea yon, kakagatin mo yung offer sa'yo, super bright idea, parang dahil ikaw nga yung leader, pipilitin mo ngayon yung partner mo na maging on board sa'yo. Parang, halika na, gawin mo na to, since ako din naman yung nagpapalamon sa'yo, gawin mo na to. Huwag ganun, kasi bossing around na yun. Yun na yung sinasabi ko na negative, connotation nitong emperor. Kasi kanina, 'di ba sabi ko, siya, decisiveness, which is a very good energy. Aries, sigurado ka na, you have that willpower, you have that grit to make it happen. Ngayon, kung merong dumating na bagong opportunity, kakagatin mo, or meron kang idea na may isip na gagawin, dahil ikaw yung leader-leader sa relationship mo, you run the risk na, yung manduhan para gawin na to, gawin yung isang bagay na naisip mo, simply because, ikaw naman yung leader-leader. Kung nasa relationship ka, hindi ikaw yung nanay, okay? Hindi ka nanay nor tatay ng partner mo. Ikaw ay partner, equal partner. So, energies could be interchangeable Taurus. Kung hindi ikaw yon, baka partner mo yon. Kung di nakarelate, okay lang yan. Maaari yung susunod na, ewan ko, next na card or next na reading, dun tayo makaka-relate. Pero meron kang ipupursue, you're full of passion, full of enthusiasm for new things ahead. Pero ingat ka na mag-ADHD ka at madistract ka sa mga bagay-bagay dahil sobrang enthusiastic ka sa mga bagong pagpasok ng 2025 o kaya sa mga bagong investment, bagong opportunity, parang lahat na lang ng bagong opportunity, lahat na lang ng option na ibigay sa'yo, ay kakagatin mo. Ingat ka sa mga shiny objects kasi baka magkamali ka ng pili. Nasa-stress ka na ba? Merong isang bagay, yun nga, yung ayaw mong baguhin. Halimbawa, yun nga, aalis sa poder ng magulang, ayaw mo umalis sa poder ng mga magulang, pero yun yung parang deal nyo para pumayag sa'yo magpakasal yung partner mo. Ngayon, nasa-stress ka dun sa thought kasi para sa'yo, yun yung, alam mo rin naman sa sarili mo na yun yung tamang gawin, umalis sa poder ng magulang, o kaya, basta, merong isang bagay na yung kinakailangan baguhin. Tapos, ayaw mong baguhin, no? Hindi siya yung babaguhin sa sarili kundi yung mga poor choices, ganyan. Yun nga, kunwari, sugarol, ganyan. Mahina sa pera, gastos ng gastos, utang ng utang. Ayaw mong baguhin yun, hindi mo kayang baguhin yun. Pero alam mo sa sarili mo na kailangan mong baguhin yun. Kasi new chapter na nga bagong kabanata na sa inyo. So, nasa-stress ka dun sa thought na kailan ba ito matatapos? Yung iba naman sa inyo, pwedeng addiction ng pinagdadaanan, no?
So, meron kang rehab, meron kang journey of rehabilitation. Nainis ka na, na-frustrate ka kasi parang kailan ba ito matatapos. May isang bagay na tinatry mo namang effortan, na tinatry mo namang baguhin, pero parang hindi mo magawa-gawa na mabago yun. Pwedeng yung partner mo yun. Tinatry niya, trying his or her best na pigilan ng sarili, pero sadyang nahihirapan siya. So, ang dating ay, hindi, ayaw niyang baguhin, yung ganun. At nakaka-stress yun. Pero hindi mabago eh, na kailangan baguhin. Tapos, nagkukos siya ng stress. Nagkukos siya ng, parang nawawalan, nauubos na yung pasensya. Si Taurus siguro kasi kapag sinabihan mo ng gawin ng isang bagay, gagawin niya. Tapos hardworking siya. Gagawin niya, minsan hindi nagkakamali si Taurus. Magaling, very stable si Taurus. Pero deserve ni Taurus yung ganun din. Ganun din kagaling katulad niya. Baka kung cross-watcher ka, hindi kayo pantay ni Taurus, na ubos na yung pasensya sa'yo ni Taurus. Meron siguro din na ininvestan si Taurus at parang ang bagal ng balik, baga. Secretly, parang si Taurus naghihintay ng balik. Alam mo yun? Kasi masyado siyang mapagbigay. So, dahil mapagbigay si Taurus, meron siyang, secretly, hindi niya aminin siguro, na may ine-expect siya na balik dun sa investment niya. Medyo matagal yung balik nun, napipikon na si Taurus. Pero feeling ko, kung ikaw yung partner ni Taurus, hindi niya pinapakita sa'yo. Gusto niya lang happy ka. Kuha tayo ng mensahe, oracle card para kay Taurus. Mensahe para kay Taurus. Ano ang gusto mong sabihin para kay Taurus? Quest into the subconscious. Oh, nice. Ano ba talagang gusto mo, Taurus? Maaaring ito ay imbitasyon sa'yo ni universe na parang mag-slow down ka, huwag ka magpadalos-dalos, slow and steady lang, at pag-isipan mong mabuti kung ano yung mga bagay na um, kinakailangan mo, ano talaga yung nagmamatter sa'yo. Ano yung mga bagay na kinakailangan mong pagtuunan ng pansin. Pwede din na ito ay imbitasyon sa'yo na tune into your spiritual side. Tune into yung mag-meditate, ganyan. Kilalanin mo yung sarili mo. Kasi maaaring nagsasacrifice ka or you're stretching yourself way too thin. Nagbibigay ka more than what you can give. Kasi, ewan ko, may tinatry kang i-fulfill na needs ng iba, pero ang totoo, hindi ka pala happy dun. So, ano talaga yung bagay na makapagpapaligaya sa'yo? Kasi maaaring yung sa sarili mo, yung kagustuhan ng sarili mo, yung needs mo ang hindi mo ma-fulfill. Sarili mong needs, hindi mo ma-fulfill. So, spend some time working on self-awareness. Pwedeng sa meditation yan nakukuha. Ayokong magsabihin, magsimba kasi hindi ako sure kung religious ang mga nanonood ngayon. Pero yun. Meron kasi may piniputap ka na front. Itong nakakonect ko na energy ng Taurus ngayon. Ano siya, unfortunately, he or she is trying to put up a front, para happy lahat ng tao sa paligid niya. Pero ang kapalit nun is siya'y nauubos. So, tapos pag tinanong mo naman siya, sabi niya, hindi, okay lang, gaganon si Taurus. So, parang, ikaw yung parang alam mo yung kandila, unti-unting nauubos. You run the risk na ganon. So, tap into your subconscious self and figure out what you really want. So, iwan ko na yun doon. Medyo maingay na at maano na yung mga manok ng kapitbahay namin. Masyado na maligalig. Sige, salamat at sana pasensya na sa ingay at sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye!